Day 2 na ng bakbakan ng mga sundalo at grupong Maute at ang sentro nito, 3 barangay sa lungsod ng Marawi. Ang militar, sinimula na po ang mga airstrike laban sa teroristang grupo. Sa gitna nito, balot ng takot ng mga residente. Nalulungkot sila lalo na't bukas na ang Ramadan. Nakatutok si June Veneracion. Palipat-lipat at hindi nagtatagal sa lugar ang 30 hanggang 40 miyembro ng Maute. Kasama pa rin daw ng grupo ang leader nilang si Estelon Hapilon. Minsan nakaka-enkwentro ng mga sundalo, pero mas madalas hindi. Pero ngayong araw, mas marami ang enkwentro. Umaga pa lang, nagsagawa na ng airstrike ang militar sa pinaniniwalaang pinagkukutaan ng mga terorista. Sa taas ng isang gusali, nadokumento namin ang putukan. Pero habang tumatagal, papalapit na sa aming direksyon ang putok ng mga sniper. Ayoko, pag-akyat dito, dapa. May dumadaan na bala dito. May dumada, please. Pahabol mo yung mga gear, pahabol mo yung mga gear. Gay, baba! Okay. Ano, wala daw papasukan ng newscast, boss. Basta mag-ready lang sa kamo. Mag-ready lang daw, mag-ready. Dahil sa patuloy na labanan, hindi pa rin nare-recover ang katawan ng 9 na sibilyang walang awang pinatay ng mga terorista noong Martes ng hapon. Lahat sila nakatali ang mga kamay, tadtad ng bala. Ang impormasyong nakarating sa mga otoridad, nasa lugar pa rin ang mga katawan, naaarawan, nauulanan sa damuhan kung saan sila pinagbabaril hanggang mapatay. Yun nga po yung isang pinag-usapan namin kanina nung meetings namin to recover po yung mga reported na mga civilians na pinatay po ng local terrorist group. Sa mga barangay ng Basak, Gandungan at Bangan, nakasentro ngayon ang tinatawag na surgical operation ng militar. Ibig sabihin, sa mga target area sila nag-ooperate para maiwasan ang collateral damage o madamay ang mga sibilyan at iba pang infrastruktura. Lakas ng loob nun, no? Kasi mga 300-400 meters mula dito sa aming pwesto, dyan na daw yung sentro ng bakbakan sa pagitan ng mga teroristang Maute at mga sundalo ng AFP. Wala po silang kontrolado na area. Pero kahit walang kontroladong area, natatakot pa rin ang mga residente na maipit sa putukan. Nakakalungkot lang daw, sabi ng mga residente, dahil bukas na ang kanilang Ramadan, isang napakahalagang pagdiriwang para sa mga Muslim. Ang pinaka-special sa amin, mga Muslim. Ayan, tago na tayo. Malapit mo yan, may provincial jail dyan. Saan ba dyan sa likod? Ito, dyan, Capitol. Nasa provincial capital na rin ang 43 guro na naipit sa bakbakan matapos dumalo sa isang seminar. Nagulat daw sila nang pasukin sila ng mga armadong lalaki. Pinaghiwalay daw ang mga babae at lalaki bago tuluyang pabayaang makalayo. Yung iba nagtakbuhan, umiiyak, nanginginig, sumisigaw. At ngayon po, makakausap natin si June Veneracion na nasa loob po ng kampo ng 103rd Brigade at may putukan po doon kanina eh. June, unang-una sa lahat, kamusta ang Marawi ngayong gabi? Mike, kwento ko na lang muna itong sa aming kinalalagyan, Mike, no? Paliwanag ko lang bakit nandito tayo sa loob ng isang opisina dito sa Camp Ranao ng 103rd Brigade ng Army. Sa labas kasi, Mike, kanina medyo critical yung naging sitwasyon ng mga 10-15 minutes ago. Nagkaroon ng mga putukan dyan. Napakalapit ng distansya, Mike. At sabi rin naman itong 1st Division ng Army ay posibleng itong kampo ang pinuputukan. Pero parang sinasabi nila ay bahagi pa rin daw ito ng diversionary tactic ng hinahabol nilang Maute Group. Pero Mike, maiskwento ko lang, kanina talagang nakita namin yung mga tracer bullets dito sa ibabaw nitong Camp Ranao. Kaya kami rito, itong mga kasama natin sa hanap buhay, ay nagpasukan na rito sa opisina, nagpatayan na ng ilaw. Kaya rin hindi kami makapag-live kanina sa labas dahil nga may problema at hindi tayo umabot sa ating live intro dahil nagkaroon nga ng emergency situation. Mike, yan yung pinaka-latest muna. At ang bukod pa dyan, madagdag ko lang din, Mike, sa latest briefing, katatapos na itong briefing na binigay ng 1st Division, isang bodega ng National Food Authority ang niransak daw ng Maute Group.
Ngayon lang yan, mga ilang oras pa lang ang nakakalipas, Mike. Pero ang binabalita naman nila, kanilang latest count, itong offensive ngayong araw na ito, napakainit. Ito yung first time na gumamit sila ng kanilang mga air assets bilang bahagi ng airstrike operation. At ang sinasabi nila, naging body count, or well, yung fatalities sa side ng mga kalaban ay nasa 26. Anim yan ay body count, Mike. So on top pa yan dun sa 13 na enemy killed ng mga previous days, Mike. Okay, June, nilinawin ko lang. Nasa loob kayo ng kampo at yung kampo nasa loob ng lungsod ng Marawi? Ganun ba yun, June? Yes, Mike. Itong kampo, itong Camp Ranao ay nasa loob po ito ng lungsod ng Marawi. Dito kadalasan nanggagaling yung mga tropa ng pamahalaan na ipinapasok dun sa operation. Kumbaga ito yung staging point ng military operation para matapos nga itong problema ng Mauti Group. Pero kanina ay nasaksihan natin na ang mga putok ng bala ay mukhang papunta dito sa direksyon nitong kampo, Mike. Kaya kanina talagang nagkaroon ng maski pa nabigla din kami dahil hindi sanay man kami nung una ng mga putukan pero may kalayuan. Ito yung unang pagkakataon na may narinig talaga kaming putukan na malapit mismo dito sa Camp Ranao, Mike. Okay, June. Ang ibig sabihin yan, yung mga Maute o kung sino man yung mga armadong mga taong yan na nagpapaputok dyan, ay talagang pwestong-pwesto pa sila sa loob ng Marawi. Nakakaya pa nilang paputukan yung kampong kinaroroonan mong yan, June? Ang paliwanag ng militar, Mike, ay very fluid daw yung situation at yung mga kalaban na hinahanap nila ay pagalaw-galaw din. So maski pa paano, pag natutumbok daw nila, may mga maliliit na grupo na nagsasagawa ng diversionary tactics. At ito yung term na ginagamit nila sa nangyari ngayong araw na ito. Baka nagsusubok na lumapit dito at mag-create ng diversionary tactic niya. Bahagi ng diversionary tactic para malihis yung operasyon ng militar na talagang nakatutok dun sa ibang malalaking bahagi ng kanilang grupo, Mike. Pero ako'y marami na rin nako-cover na sitwasyon na ganito yung sa mga conflict areas, Mike. Pero kanina kakaiba rin yung naramdaman kong kaba nung alam kong malapit na talaga yung mga putok ng baril na aming naririnig dito sa aming kinalalagyan, dito sa loob ng Camp Ranao, Mike. Sige, June, hindi na natin pagtatagalin. Isang hirit na lang na tanong ito. Ngayong mga sandaling ito, habang nag-uusap tayo, meron pa bang putukan dyan sa may kampo na yan, June? Awa ng Diyos, Mike, ay humupa na yung putukan. Actually, yung kanina, hindi naman ganun katagal, pero talagang napakalakas. Sukat na rin siguro yun kung gaano kalapit lang yung nangyayaring putukan. Pero sinasabi naman itong si Lieutenant Colonel Herrera, itong tagapagsalita ng 1st Infantry Division, ay meron naman silang mga tropa na nagsisecure dito sa kampo na ito at even yung sa iba pa mga vital facilities ng Marawi City. Although, yun nga, medyo nagkaroon na naman ng problema, nakalusot na naman yung Maute, napasok ko isang bodega ng National Food Authority. Mike. Sige, maraming salamat, June. Mag-ingat kayo ng mga bata natin dyan. June Veneracion, direkta mula sa loob mismo ng lungsod ng Marawi. Ingat, June, ha?